para pag-usapan natin mga kabombo, ito pong mainit-init po na issue ngayon sa national mga kabombo. Di lang ito sa isang particular na lugar kundi sa buong bansa natin mga kabombo. Uunahin nating i-discuss dito yung pagtakas mga kabombo or pagkawala na naman ni Saldico. Kaya ang matinding epekto nito sa ating bansa, and sino ba ang dapat nasisihin kung meron man Well, anuhin natin yan, i-discuss natin yan ngayon together with our first guest ngayong umaga. Sige, eto na mga kabombo on the line, kapiling na po natin sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Michael Henry Yosinco, isa pong political analyst and senior research fellow yan po sa Ateneo Policy Center. So yan, magandang umaga po, Attorney Michael. Welcome po again sa amin pong program. Bati muna kayo, Attorney, sa atin pong mga listeners and viewers. Magandang umaga sa iyo, Bombo Care, at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa programa mo ngayon. Okay po. So ito, Attorney, pag-usapan po natin una kasi nga nabalitaan naman na nung una nating interview, akala natin, Attorney, parang yun na yung pinaka mahuhuli na si Saldico, pero yun nga, nakawala pa dito sa kamay ng batas na hindi natin alam kung nasa na siya ngayon. Dahil ito, Attorney, para magkaroon lang ng konting kaalaman yung ating mga audience regarding sa kung ano ba ang sinasabi ng batas dito. Dahil nga dating congressman, Attorney, si Saldico, ngayon ba, Attorney, mas madali na ba dapat siyang maaresto kumpara noong nakaupo siya, Attorney? O ano po ba yung legal na pagkakaiba nito, Attorney? Well, it shouldn't matter, no? Walang pagkakaiba kung kung mambabatas ka o ordinaryo kang mamamayan, basta pugante ka, dapat mahirap kasi sabihin madali, no? Ang ibig sabihin natin, dapat pinupursigi ng gobyerno na mahuli ka. Of course, hindi madali yun. Kasi syempre, ang gobyerno nakikipag-ugnayan sa gobyerno ng ibang bansa, no? There will always be challenges and difficulties doing that. So, hindi dapat nagbabago ang effort ng pamahalaan natin when it comes to pursuing fugitives from justice. Kasi hoda kung mataas ang posisyon niya o wala siyang posisyon sa gobyerno. Ang batayan natin lagi is meron siyang ginawang krimen, meron na siyang arrest warrant, pugante na siya, at dapat siyang hulihin ng ating gobyerno. Okay po. Ito pa, Attorney, sunod kong katanungan, ito para lang sa general knowledge ng ating audience. Kung halimbawa, Attorney, may warrant of arrest na siya sa Pilipinas, automatic pa ba yun, Attorney, na ino-honor na ng Czech Republic? Paano po gumagana doon yung extradition treaty natin sa kanila, Attorney? Ang ganda ng tanong mo, no? So, ang unang sagot ko, hindi automatic na kumbaga gagalangin ng isang bansa ang legal processes ng bansa natin. Vice versa rin, ano? So, hindi porket may arrest warrant ng isang Czech national sa bansa niya, automatic i-honor natin. Merong mga prosesong pinagdadaanan, yung legal process, no? Isa na nga yung sinabi mong extradition, no? Kaya nga, malaki ang role ng gobyerno when it comes to pursuing fugitives. Kasi kailangan niyang nakikipag-ugnayan in many ways doon sa gobyerno kung saan nagtatago yung pugante. So, ang normal o yung usual process is pumupunta sila sa una muna nakikipag-ugnayan doon sa equivalent ng DOJ, equivalent ng kapulisan doon sa bansa na yon. Nakikipag-ugnayan, inaalam yung mga detalye, nasan yung pugante, anong nangyayari, and then kapag alam na nila yung mga detalye, pupunta na sila ngayon dun sa judicial process of extradition. Pwedeng merong petition na ifa-file sa court
or merong isang application na ifa-file sa isang quasi-judicial agency dun sa bansa na yon. Depende kung ano yung setup ng bansa na yon. So, that's the process. Those are the steps that need to be taken by our government. No? Una muna, pakikipag-ugnayan sa bureaucracia nila ng bansa na yon, and then initiate the extradition process kung applicable. Okay po. Eto, attorney, puntahan natin yung sinasabi ng palasyo na walang kasalanan dito si President Marcos. Sabi kasi ng palasyo, hindi dapat sisihin si PBBM. Hindi siya, wala kumbaga yung ano dun sa statement ni President Marcos Jr., wala naman daw siyang sinabing na-aresto. Ngayon, attorney, sinabi kasi ng palasyo, yun na nga, walang kinalaman si PBBM dito. Pero bilang dating opisyal, gaano po ba kalaki yung responsibilidad, attorney, ng current admin na habulin si Ko? Kaninong trabaho ba talaga ito? Sa presidente, sa DOJ, sa NBI? Or ito pa, panghuli, sang-ayon ba kayo, attorney, doon sa sinabi ng palasyo, attorney Michael? Hindi ako sang-ayon, kasi unang-una, ang Pangulo natin, siya ang may tangan ng tinatawag nating executive power, no? Yan kaya nga ang tawag natin sa kanya chief executive, right? So the buck stops with him. Hindi pwedeng sabihin na wala siyang kasalanan when it comes to executive functions, no? Siya talaga ang kumbaga huli sa sisisihin, no? Siya yung primary responsible sa mga kilos ng executive branch. No, so hindi ako agree doon. Hindi ako agree na sasabihin na walang kasalanan si Pangulong Marcos. No? Obviously meron kasi the buck stops with him. Now, syempre, alam din naman natin na si Pangulo o lahat ng Pangulo umaasa yan sa mga department secretaries, sa mga undersecretaries, di ba? Yung mga tauhan niya sa executive branch, sila talaga yung gumagawa nung quote-unquote groundwork or dirty work, no? So sila yung nag-iimbestiga, sila yung naghahanap ng impormasyon, and then binibrief nila yung Pangulo so that the President can make public statements, no? So in this particular instance, itong kaso ni Zaldico, I mean, sila talaga, I mean, executive branch ang may responsibilidad na hulihin siya. Diba? Trabaho nila yon, no? Specifically, DFA, DOJ, and PNP, dapat nagko-coordinate sila para mahuli siya kasi nagtatago siya sa mga ibang bansa, no? Outside of the Philippines. So, dapat ang nangyari, Care, is inalam muna nila yung mga impormasyon, yung mga detalye. Okay? Dapat sinigurado muna nila kung anong nangyayari, nasan si Ko, bakit siya nandun sa lugar na yon, bakit siya nasa Czech Republic, ano yung sitwasyon niya doon. Bago nila sinabi kay Pangulong Marcos, mag-announce ka na, right, na nahuli na. Kumbaga, si Pangulong Marcos, dapat sinigurado rin niya bago siya nagsalita sa publiko, sinigurado rin niya na lahat ba ng detalye beripikado na. Alam na ba natin na arestado siya? Alam na ba, sigurado na ba tayo na nasa kustodiya na siya ng Czech Republic? Bago siya nag-post sa Facebook na nahuli na. Right? Kasi syempre, kapag nag-post na siya sa Facebook, yung publiko maniniwala na sa kanya, siya yung Pangulo eh. Right? So, ang nangyari dito ay mishandling of public communications by the Marcos administration. Hindi nila sinigurado muna yung detalye, hindi muna nila bineripika yung detalye. Hinayaan nila si Pangulong Marcos na mag-post sa Facebook with incomplete and unverified information. So, kumbaga lahat sila may responsibilidad dito. From President Marcos down to his staff
down to his cabinet or relevant cabinet officials. Opo. So, ibig sabihin pala, attorney, parang merong kapabayaan dito, attorney, o mabilis lang talaga si Ko, attorney Michael? Ang angulo natin dito is yung mishandling of public communications, no? Kasi ito talaga yung issue dito na ang nangyari is nag-announce kagad sila na hindi pa verified complete yung facts nila, no? At ngayon samot sa aking mga spekulasyon na ngayon, Kier, di ba? Na katulad na sabi mo, mabilis ba si Ko? Siya ba ay talagang madulas, parang si Palos, no? Hindi mahuli-huli. Yun na yung resulta nun na yung Marcos administration mishandled public communications, no? Kasi kung well-informed naman tayo kung anong nangyayari kay Ko, mauunawaan naman natin kung bakit hindi pa siya nahuhuli or kung bakit hindi pa siya napapauwi. Right? Ganun, pag alam natin yung buong katotohanan, hindi tayo magsispekulate. Ang nangyayari ngayon kasi hindi natin alam yung mga detalye, samot-saring mga kuro-kuro naririnig natin. Ngayon, tayo ay nagdududa, no? Baka kung saan-saan na pumupunta si Ko. Which is not a good thing, no? Yun na nga yung sinasabi ko. Dapat, yung Marcos administration, sabihin na lang sa atin, ano nga ba talaga nangyayari? Ano yung katotohanan? Then, kumbaga, we will understand and we will move forward. Opo, yun. Sa tingin nyo, attorney, itong pangyayaring ito na, parang nadakip na si Ko, tapos nakawala pa, parang yun ang anggulo. Makakaapekto kaya ito, attorney, sa sa credibility ni PBBM, sa credibility ng mga ahensya ng gobyerno, especially ng DOJ, attorney Michael, and paano po ba ito tinitingnan ng international community, attorney Michael? Alam mo, Bombo Care, hindi nga natin alam kung nadakip siya o actually, hindi natin alam ano nangyari kay Ko eh. Ano ba ang nangyari sa kanya sa Czech Republic, right? Nahuli ba siya? Nadakip ba siya? Naaresto ba siya? Kahit yung DOJ, di ba? Hindi nila alam. Ang alam lang nila, wala na siya doon. Ang alam lang nila, wala na siya doon at meron siyang asylum petition sa France. Yun lang ang alam nila. But other than that, wala naman silang alam. Wala rin silang mabahagi sa atin. So, right now, very incomplete yung ating kaalaman tungkol sa nangyayari kay Ko. No? And the fact na yung Marcos administration hindi nagiging totoo sa atin, that affects their credibility sa mata natin. Right? Kasi right now, parang misleading information ang binibigay nila sa atin. Right? Hindi yung totoong kwento ang sinasabi nila sa atin. So, at least para sa akin, nababawasan yung credibility nila. Naaawa nga ako sa DOJ kasi biruin mo, kailangan pang bumiyahe yung secretary, yung acting secretary doon sa Czech Republic. Pwede naman gawin yun ng consular services natin doon, yung consular officers natin doon. Meron nga tayong ambassador doon eh. Di ba kasama pa nga siya doon, nakatayo siya doon sa press con, di ba sa tabi. So, bakit pinabiyahe pa si acting secretary doon? Pwede naman yung mga consular officers natin yung mag-verify. No? So, dahil hindi sila nagiging makatotoo sa atin, I'm talking about yung Marcos administration, then inevitably mababawasan yung credibility nila sa mata ng publiko. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa international community. No? I mean, we have to look into that, but as part of the Filipino community, para sa akin, nawawalan sila ng kredibilidad sa ginagawa nilang
ganito na hindi sila nagiging makatotoo sa atin. Opo, iyon. Very well said, attorney. So, dito, attorney, sa kasong ito, ano po ba, attorney, yung mangyayari sa mga kaso ni dating representative ko dito sa Pilipinas kung hindi siya mahuli? If ever, attorney, matutuloy ba yung trial kahit na absent siya o ma-archive muna, attorney? And then, tuloy-tuloy yun. No? So, yung absence niya will not affect the trial. No? So, tuloy-tuloy yun. Bibigyan din siya ng pagkakataon, makasagot. Bibigyan siya ng pagkakataon na ipresenta yung depensa niya. Pero kung patuloy siya maging absent, the court will declare him in absentia, no? And will render a decision in absentia. Ibig sabihin yung wala siya doon, pinabayaan niya yung kaso, kasalanan niya yon na hindi siya nagpresenta ng ebidensya, then the court will render a decision based on the evidence presented by the prosecution. So, hindi ito titigil, hindi ito ma-archive. Patuloy ito kasi criminal case ito. Opo. Ito, attorney, kahit na hindi na naman na siya congressman, pero parang ano pa rin malakas pa rin ito sa Bicol, si Saldico. Pero sa tingin niyo, attorney, ano ba yung magiging epekto naman ito sa party list, itong Ako Bicol party list dito sa ginawang ano ni Ko, itong kaso ni Ko, Attorney Michael? Well, wala akong masasabi dyan, no? Kasi hindi naman ako botante ng Bicol. Of course, party list yan, no? So, nationwide din ng kanilang scope. Pero, kung ako tatanungin mo bilang isang regular lang na botante, it should make me doubt, no? Kung ano yung trustworthiness ng political party na yon, ng party list na yon, no? Kasi, sangkot sila sa sangkot sila sa isang malaking corruption scandal eh. Hindi naman to biro-biro, Kier, di ba? Kasi bukod sa nagnakaw ng pera ng bayan, na peligro pa ang marami sa mga kababayan natin dahil dun sa mga ghost projects ng flood control, no? So this is a very serious, very serious offense, a crime, no? So dapat magdalawang isip ang mga botante dito sa trustworthiness ng party list na to. Now, kung sa anggulo naman ng party list, then they have to make an effort na pakita sa taong bayan na hindi sila kasama doon, hindi sila sangkot doon, no? Hindi siguro pwedeng they will just deny involvement. Kailangan meron silang mga proactive steps para ipakita na hindi sila talaga sangkot dun sa mga binabato sa dating congressman na miyembro nila. Opo. Pero sa tingin niyo po ba, attorney, may political fallout po ba to sa mga kaalyado ni Ko? Lalayuan ba nila si Ko or titindigan nila, ide-defend nila, Attorney Michael? Sa palagay ko parang may fallout na, right? I mean, hindi malayong isipin na yung mga dati niyang kaalyado ay lalayo na sa kanya kasi syempre siya na talaga yung tinuturo na mastermind nitong pork barrel cartel, di ba? Hindi natin kumbaga hindi malayong isipin na iiwanan siya ng mga kaalyado niya, and I think that's already happening now. Opo, yun. Ito, puntahan natin, attorney, yung public perception. Dito, attorney, sa tingin nyo po, paano po ba binabasa o babasahin ng publiko yung naratibo kanina, yung sinabi natin na wala daw kasalanan si President Marcos dito habang nakakalusot yung isang dating congressman dito sa abroad? Effective ba, attorney, sa tingin niyo yung message ng palasyo regarding dito, attorney? Sa tingin ko hindi, kasi nakikita natin na ang nangyayari ay parang lumulusot, no? Lumulusot lang sila, nagpapalusot. Yun ang tamang salita, no? Yung
nakakita natin na nagpapalusot lang sila dito sa issue na to, no? Kasi malinaw naman na sila yung nagkamali eh. Na malinaw naman na hindi nila sinunod o hindi sila naging makatotoo sa taong bayan. Ano? It was a mishandling of communication. No? So, sa akin palagay, meron itong backlash sa kanila. No? So, I mean, it's not fatal. No? Hindi naman ibig sabihin nito, babagsak na yung administrasyon. It's just that kailangan nilang kumbaga mag-change gear dito at aminin na nila na nagkamali sila. Parang si Secretary Rimulya, di ba? Sabi niya, kasalanan ko, mali yung impormasyon na binigay ko, nag-apologize na sila. Siya, then sige, okay na, move forward na tayo, wag mo na ulitin. The same goes for President Marcos, di ba? Sabihin na niya na, okay, we jumped the gun, inunahan ko na nang hindi pa nagve-verify ng complete facts, then hindi na mauulit, then porsigihin na lang nila na nahulihin talaga si Zaldico. Okay po. O ito, attorney, mga remaining question na lang. Para sa mga ordinaryong Pilipino po, ano po ba, attorney, yung kahit siguro sabihin nating 3 senyales lang na dapat bantayan para malaman talaga kung sineseryoso tayo ng gobyerno, yung paghahabol kay ko, o ningas kugun lang sila itong gobyerno natin, Attorney Michael? Ang ganda ng tanong mo, no, Kier. Well, bottom line is we have to be involved dito, no? Kasi kailangan talaga mapauwi si Ko. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, gaya na sinabi ko kanina, billions of pesos na ninanakaw because of corruption. And not only that, no, millions of lives are imperiled because dun sa mga ghost projects, dun sa mga substandard projects, di ba? So, hindi natin ito pwede bitawan lang. Right? So, kailangan nakatutok tayo. Lalong-lalo ka na at yung mga kasama mo sa media, no, na talagang kailangan natin pursigihin at talagang tanungin yung mga kinaukulan kung ano nangyayari dito, yung DOJ, yung DILG, yung PNP, yung palasyo. Hindi dapat natin titigilan to. Right? So wag na tayong maghintay ng mga senyales or kung ano pa. We have to make a decision now na hindi natin to pababayaan. We have to get to the bottom of this, no? Kasi si Ko, isa lang siya eh. Isa lang siya dun sa mga responsible dito sa pork barrel cartel na to eh. 'Di ba? Sabihin na natin na siya isa dun sa mga malaking fish, big fish dito. Pero hindi lang siya, right? Marami pang involved dito na kailangan natin malaman at kailangan maasuntuhan at makulong. Okay po, iyon. So, ito, attorney, siguro magkaroon na lang tayo ng part 2 sa mga susunod na interview pa, attorney. Pero bago tayo magtapos, attorney, sige po, anuhin natin. Siguro, ano na lang yung maiiwan natin, attorney, na mensahe, paalala sa publiko in connection dito sa tinakil natin about kay Zaldico, attorney. Alam mo, Bombo Care, no? Kasi ang magandang i-emphasize sa usapan natin is yung kailangan iparating natin sa gobyerno na kailangan mas maging totoo sila sa atin. No? They have to take responsibility for misleading us or not being honest to us. No? Kasi umaasa tayo sa kanila eh. Umaasa tayo sa impormasyon na binibigay ng gobyerno. So, kailangan parating natin na hindi tayo papayad na yung Pangulo mismo magbibitaw ng mga impormasyon na hindi kompleto at hindi beripikado. Hindi dapat tayo pumayag doon.